Sa sandaling ito, napunta ang eksena sa isang magarang silid kung saan magaganap ang isang pagpupulong. Kabilang sa mga naruroon ay sina Leping at Elizabeth. Sa mga oras na iyon, tinanong ni Leping si Elizabeth kung bakit kaya siya naimbitahan sa lugar na iyon. Sumagot naman si Elizabeth na hindi ito masamang ideya dahil isa itong paraan para malaman niya ang mga kasalukuyang nangyayari sa mundo at paghahanda na rin sa hinaharap. Samantala, binabati ni Elder Sword si Elder Boss sa pagkapanalo ng kanilang card guild. Sinabi naman ni Elder Boss na wala iyon, ngunit gusto niyang ipakilala si Leping sa kanyang mga bisita. Sinabi din niya na si Leping at Elizabeth ang kanilang tagapagligtas noong hinahabol sila ng Dark Apostle. Subalit, nang babanggitin na niya ang pangalan ni Elizabeth, bigla siyang natigilan dahil tinitigan siya ni Elizabeth ng masama. Dahil dito, agad na nataranta ang mag-ama at napahawak sa kanilang mga leeg, sabay sabing hindi nila pwedeng banggitin ang pangalan niya. Nagtaka naman si Elder Sword sa mga sinasabi nila kaya tinanong niya kung bakit. Ngunit hindi nakasagot si Elder Boss at nagsimulang pagpawisan, sapagkat naramdaman niya ang sumpa sa kanyang leeg. Pakiramdam niya, kapag nagkamali siya ng salita, agad siyang mapapaslang. Si Leping, matapos makita ang pag-aalinlangan ni Elder Boss, ay naisip na marahil natatakot itong ilantad ang pagkakakilanlan ni Elizabeth bilang Demon Queen. Dahil kapag nalaman ito ng iba, ay magdudulot ito ng takot sa lahat. Naisip din niya na sa tuwing sila'y lumalabas, ay laging nagbibigay sila ng problema sa ibang tao. Dahil sa pag-iisip na ito, lumapit si Leping kay Elizabeth at Bamulong, tinanong niya kung maaari bang iba na lang ang itawag sa kanya upang maitago ang tunay niyang pagkakakilanlan. Bagamat naguguluhan sa nais mangyari ni Leping, sumang-ayon si Elizabeth at sinabing bahala na siya sa gusto niyang gawin. Dahil dito, sinabi ni Leping na sila ay mula sa isang maliit na bansa sa timog, at siya ay isang ministro habang si Elizabeth naman ay ang kanilang prinsesa. Bigla namang sumagot si Ash mula sa likuran, sinasabing siya ay mula rin sa timog ngunit hindi niya sila nakikilala. Nang marinig ito ni Elder Boss, agad niyang binago ang usapan at sinabing si Leping ang nagturo sa kanya sa paggamit ng mga baraha. Napakamot naman sa ulo si Leping at sinabing masyadong nag-e-exaggerate si Elder Boss, dahil wala naman siyang talento sa paggamit ng mga baraha at mas magaling pa ang Elder kaysa sa kanya. Sinabi rin ni Leping na gusto pa nga niyang matuto ng swordsmanship mula sa kanya. Nagulat naman si Anna matapos marinig ito at tinanong si Blue Sword kung tama ba ang narinig niyang gustong matuto ni Leping ng swordsmanship kahit na mayroon na siyang makapangyarihang mga baraha. Nagsalita naman si Blue Sword, at sinabing huwag siyang madaldal dahil nandyan ang Elder Sword at wala silang karapatang magkomento tungkol dito. Sa kabilang banda, si Yi na tila nag-aalinlangan ay nagkaroon ng lakas ng loob at tinanong si Leping kung nakita ba niya ang kanyang laban at kung sapat na ba ang kanyang card skills. Walang ideya si Leping kung ano ang isasagot sa tanong niyang ito kaya tinanong na lang niya kung ano ang tinutukoy ni Yi. Nang marinig ito ng kanyang ama, medyo nataranta ito at sinabing huwag mahiya si Leping na magkomento sa kanilang kakayahan at kung may nakita siyang kulang sa kanilang performance ay sabihin lamang niya. Matapos marinig ito ay biglang naging seryoso si Leping at sinabing wala siyang may kukomento sa mga nakita niya, maliban sa hindi niya inaasahan na gagamitin nila ang kanyang mga baraha sa ganoong paraan. Pinagpawisan si Elder Boss at sinabing tama siya, dahil hindi may kukumpara ang kakayahan ni Leping sa kanila. Sinabi rin ni Elder Boss na naging makasarili siya dahil gumawa siya ng mga kopya ng mga barahan ni Leping at nagtayo pa ng guild ng walang pahintulot niya. Humingi naman ng paumanhin si Yi kay Leping at sinabing iyon lamang ang kanyang nakayanan. Ngunit iba sa kanilang inaasahan, masiglang sinabi ni Leping na wala silang dapat ihingi ng tawag, dahil kung patuloy nilang gagamitin ang mga baraha, mas marami pa ang makikinabang at para sa kanya, iyon ay isang napakagandang bagay. Nagkaroon naman ng maling pagkakaintindi ang mag-ama sa sinabi ni Leping, iniisip nila na tinutukoy niya na ang kanilang kakayahan ay sapat na para sa mga regular na tao at maaari nilang ituro ito sa iba. Sumang-ayon dito si Elder Boss at sinabing kung ganoon ang mangyayari, mapopromote nga ang kanilang guild. Si Leping, na ang nais lang kanina ay makahanap ng kalaro sa baraha,
ay napagtanto na ang mundong ito nga pala ay isang magical world. Dahil dito, naiinggit siya sa mag-ama dahil nagagamit nila ang kanyang mga baraha sa kakaibang paraan. Sa sandaling ito, matamang pinagmamasdan ng spellwriter ang grupo ni Leping at nagkomento pa nga na mukhang nagiging masaya ang pagpupulong. Iniisip niya na isa sa kanila ay nagpapalabas ng nakakatakot na dami ng magic power, habang ang isa naman ay halos walang magic power na maramdaman sa kanya. Sa sandaling iyon, ginagamit niya ang kanyang demonic eye lens upang suriin ang magic power ng mga tao sa pagpupulong. Si Elizabeth, matapos maramdaman ang kanyang tingin, ay tiningnan siya ng masama. Dahil dito, pinagpawisan ng husto ang spellwriter at naisip kung nadiskubre ba siya ni Elizabeth, ngunit pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili na imposible iyon dahil hindi maaaring ma-detect ang demonic eye lens. Ngunit nagtataka pa rin siya kung ano ang nararamdaman niyang matinding puwersa. Sa sandaling ito, habang nakatingin si Elizabeth sa spellwriter, sinabi niya kay Leping na may isa siyang gustong patayin mula sa grupo. Nagulat si Leping at tinanong kung sino iyon, ngunit bago pa siya masagot ni Elizabeth, inilabas niya ang isang puding at sinabi kay Elizabeth na kunin ito at ituloy na lang ang kanyang mga tanong pagkatapos ng pagpupulong. Habang sinasabi ito, iniisip ni Leping na huwag sanang magdulot ng mga komplikasyon si Elizabeth na magpapahirap sa sitwasyon ni Elder Boss. Samantala, nang makita ni Elizabeth ang puding, nagningning ang kanyang mga mata, at agad na nawala ang kanyang pagnanais na pumatay. Sa sandaling ito, bahagyang umubo si Elder Sword upang tawagin ang atensyon ng lahat at sinabi, "Tama na muna ang mga usapan, bumalik na tayo sa paksa." Ipinaliwanag niya na nag-imbita siya ng mga tao sa kompetisyong ito upang pag-usapan ang pagbuo ng isang alyansa para agarang masupol ang Dark Guild. Pagkasabi nito, tinawag niya si Ash, na agad na lumapit at inilagay sa lamesa ang isang bag. Sinabi niya na ang mga Dark Gears na ito ay nakolekta nila mula sa mga yugto ng kompetisyon, mula sa Sword Purification hanggang sa laban sa Giant Bear Guild, kung saan nakalikom sila ng 30 piraso. Nagtaka si Leping at tinanong kung ano ang mga bagay na iyon. Ipinaliwanag ni Elder Boss na kapag tinanggap ng isang tao ang kapangyarihang nagmula sa Dark Guild, ang mga gears na ito ay kusang tatubos sa kanilang katawan. Sinabi rin niya na marami na siyang nakuha mula sa mga katawan ng mga apostles na napatay niya. Sinang-ayunan nito ng lasanggerong blacksmith na sinabing sa dami ng 30 piraso, malawak na ang infiltrasyon ng Dark Guild sa kanilang hanay. Nagtaka si Ana tungkol dito dahil si Gola ay nakapasa sa Sword Purification Test. Kaya tinanong niya kung natanggap ba niya ang kapangyarihan pagkatapos nito. Ngunit hindi sumang-ayon si Hana at sinabi na marahil nakahanap ang Dark Guild ng paraan upang iwasan ang purification. Ipinaliwanag naman ng spellwriter na ang mga mababa ang degree ng fusion lamang ang maaaring ma-detect ng purification, kaya ang mga may mataas na fusion level ay kayang itago ito kahit nasa harapan na nila. Ipinaliwanag niya ang 3 antas ng fusion. Una, kapag hindi kayang tanggapin ng host ang fusion, nagiging Dark Apostle siya at parang papag. Sa ikalawang antas, tinatanggap ng host ang fusion ngunit hindi niya ito makontrol, kaya nagiging container lamang siya at kalaunan ay nagsisilang ng isang Great Apostle mula sa kanyang katawan. Ang huling level ay ang ganap na control host sa fusion, at dahil dito nagkakaroon siya ng kapangyarihang katumbas ng isang Demon King at maaaring maging isang Pillar Demon ng Dark Guild. Ngunit kahit gaano pa kalaki ang pagbabago sa kanilang kapangyarihan, kailangan pa rin nilang sumunod sa taong nagbigay ng kapangyarihan, at kalaunan, nagiging loyal na alipin sila ng Dark Guild. Matapos marinig ang paliwanag na ito, tinanong ni Blue Sword kung muntik na ba siyang maging isang Great Apostle noong sinaniban siya ng demon. Sinabi ng spellwriter na kung tuluyang na-control siya ng demon, maaaring naging isang Pillar Demon siya. Ngumiti si Elder Sword at sinabi na mabuti na lamang at tumulong si Elder Boss, dahil kung hindi, baka hindi niya napigilan ang masamang pangyayaring iyon. Sumagot naman si Elder Boss, at sinabi na bilang dating miyembro ng Sword Saint Guild, tungkulin din niyang tumulong. Sinabi naman ni Blue Sword na noong inatake ang kanilang guild,
nasa gitna siya ng misyon kaya hindi siya nakasama sa labanan laban sa Dark Guild. Ngunit ngayon, matapos makita ang mga card skills na pumatay sa isa sa mga Six Pillar Demons, kumbinsido na siya sa kanyang pagkatalo. Sinabi pa niya kay Yi na talagang malakas siya. Nang marinig ni Yi ang mga papuri, sinabi niya na nanalo lamang siya sa laban, dahil sa tulong ng mga baraha na nagmula kay Li Ping. Nang marinig ito ng lasenggerong blacksmith, tinanong niya si Li Ping kung siya nga ba ang gumawa ng mga barahang iyon at kung kanino siya natuto ng kanyang mga kakayahan bilang isang blacksmith. Pagkatapos sabihin ito, napansin din niya na ang espada ni Li Ping ay hindi isang simpleng espada. Ngumiti naman si Li Ping at sinabi na wala talagang blacksmithing na naganap, at mahilig lang siyang gumawa ng kung ano-ano sa kanyang bahay para magpatay ng oras. Tumawa naman ang lasenggerong blacksmith at sinabing masyado siyang mapagkumbaba. Sa sandaling ito, sinabi ni Ana na kung nandito lamang ang kanilang Sword Saint, hindi maglalakas loob ang Dark Guild na umatake. Ngunit sinaway siya ni Hana at sinabing huwag siyang madaldal. Nang marinig ito ni Li Ping, tinanong niya si Elder Boss kung ang Sword Saint ba ang pinakamalakas na swordsman at kung nasaan na siya ngayon. Nag-aalinlangan namang sumagot si Elder Boss at sinabing hindi magandang ideya na pag-usapan ito, dahil hindi na siya miyembro ng Sword Saint Guild. Ngunit matapos sabihin ito, sinabi ni Elder Sword na okay lang, dahil hindi na nila maitatago ang katotohanan, lalo na't may mga balita na rin tungkol dito. Nang marinig ito, tinanong ng dwarf kung totoo ba ang mga chismis tungkol sa Sword Saint. Sinabi naman ng spellwriter na matapos ang rebelyon sa Sword Saint Guild, hindi lamang bumaba ang kanilang combat power, kundi maging ang kanilang Sword Saint ay nawawala rin. Ipinaliwanag niya na ito ang naging dahilan kung bakit sila inaatake ngayon ng Dark Guild. Sinang-ayunan ito ni Elder Sword at sinabing tama nga ang impormasyong iyon, dahil kalahating taon na ang lumipas mula nang magpadala ang Sword Saint ng impormasyon mula sa bulubundukin, at simula noon, wala na silang natanggap na anumang balita tungkol sa kanya. Nagtaka si Li Ping tungkol sa rebelyon at pagkawala ng Sword Saint, kaya ipinaliwanag ni Ash na ang katotohanan ay umalis ang Sword Saint upang arestuhin si Elder Axe, na nagtaksil sa kanilang guild. Ngunit matapos iyon, hindi na siya bumalik. Sinabi naman ni Blue Sword na ang huling misyon niya ay pumunta sa bundok upang tulungan ang Sword Saint, base sa coordinates na ipinadala nito. Ngunit nang dumating siya doon, wala na siyang inabutan. Ibinahagi naman ni Ana na ang kanilang Sword Saint ay na-promote bilang isang 5-star Demon Sovereign, at isang hakbang na lamang ang layo sa Demon King Realm. Kaya dapat ay madali lamang para sa kanya ang pag-aresto kay Elder Axe, nakaka-promote pa lang bilang Demon Sovereign. Paliwanag naman ni Blue Sword, hindi nila minamaliit ang kapangyarihan ng Sword Saint, ngunit nang dumating siya sa bundok, nakita niya ang mga marka ng isang matinding laban. Napansin din niya na ang dating bulubundukin ay naging patag na, kaya inisip niya na nagkaroon ng matinding labanan doon. Sinabi naman ni Elder Sword na marahil ito ay dahil natanggap ni Elder Axe ang isang supreme magic weapon, na kilala bilang Demon Burial, isang higanteng palakol na naglalabas ng matinding pagkamuhi at may napakalaking kapangyarihan kaya nakakaya nitong ipawalang bisa ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila ng Sword Saint. Sinabi naman ng dwarf na tiningnan na niya ang mga record ng mga S-class weapons na ginawa sa kanilang Dwarf Kingdom, ngunit wala siyang nakita na katulad ng nasabing sandata. Kaya iniisip niya na ito ay isang masterpiece na ginawa ng Dark Guild. Patuloy na nagtanong si Li Ping kay Yi, tinatanong kung sino si Elder Axe at kung bakit siya nagtaksil sa Sword Saint Guild. Ipinaliwanag naman ni Elder Boss na ang presidente ng guild ay si Sword Saint, at sa ilalim niya ay ang 5 elder na tumutulong sa mga gawain at pagtuturo sa mga disipulo. Kasama dito si Elder Sword, na in charge sa pagtuturo ng swordsmanship, at 4 pang elder, si Elder Dagger, Elder Spear, Elder Shield, at Elder Axe. Ngunit malungkot niyang ibinahagi na si Elder Axe ay nagtaksil, at si Elder Dagger at Elder Spear ay brutal na pinaslang sa panahon ng rebelyon. Idinagdag pa ni Elder Sword na si Elder Shield ay namatay kalaunan habang nakikipaglaban sa mga pillars ng Dark Guild, kaya siya na lamang ang natitira sa mga senior ng kanilang guild.
Idinagdag pa ni Elder Sword na noong panahon ng rebelyon, maraming tao ang nagtangka na pagtaksilan sila, kabilang narito ang kanyang pinakamamahal na anak, si Tar Ice. Nang marinig ni Leping ang pangalang ito, tinanong niya kung ang tinutukoy niya ay isang centurion na gumagamit ng espada. Nang kumpirmahin ito, napaisip si Leping na kung ang anak nito ay isang taong kabayo, malamang na ang asawa nito ay isang kabayo. Habang naglalaro sa isipan ni Leping ang kakaibang ideyang ito, tinanong ni Elder Sword kung nakita ba niya ang kanyang anak at kung ano ang kalagayan nito ngayon. Walang emosyon namang sinabi ni Leping na ang anak niya ay patay na. Para sa mga nagtataka kung sino ang anak ni Elder Sword, ito ay ang taong kabayo na may pagkamanyok, na nakalaban ni Leping noong makatagpo nila ang Golden Dragon na si Emilia. Samantala, tila inaasahan na ni Elder Sword ang balitang ito at sinabi na iyon ang kapalaran ng isang traidor. Pagkatapos nito, binago niya ang usapan at sinabing dahil sa iba't ibang pangyayari, ang Sword Saint Guild ay nasa pinaka-unstable nitong kalagayan. Kaya hinihikayat niya ang lahat na magtulungan upang labanan ang Dark Guild. Sinabi naman ng dwarf na kung mga sandata lamang ang kailangan, walang magiging problema para sa Dwarf Kingdom. Ngunit kung mga A o S level na sandata ang usapan, hindi nila iyon magagawa dahil kulang sila sa mga materyales, at sa kasalukuyan naghahanap pa ng solusyon ang kanyang ama. Nagtanong naman ang spell writer tungkol sa pagiging unstable ng Sword Saint Guild, at paano nila naisip na kaya nilang talunin ang Dark Guild sa pamamagitan ng kanilang tulong. Sinabi naman ni Elder Sword na nakadepende iyon kay Elder Boss, at iminungkahi pa nga niya na dapat na nitong bitawan ang kanyang guild at bumalik na lamang sa kanilang guild bilang Vice President. Agad na tinanggihan ni Elder Boss ang mungkahi na ito, dahil para sa kanya ay matagal na siyang wala sa kanilang guild, kaya hindi tama na ibigay sa kanya ang ganoong kaalagang posisyon. Sinabi naman ni Elder Sword na kung sinasabi niyang siya ay kwalipikado, siya ay kwalipikado. Dagdag pa niya, ang mga baraha na ginagamit nila ay maituturing ding sandata tulad ng mga daggers at flying knives, kaya maaari silang magbukas ng isang bagong unit na pamumunuan ni Yi bilang Elder. Nagulat si Yi sa sinabi at sinabing hindi siya kwalipikado para maging Elder ng Sword Saint Guild. Hindi naman pinansin ni Elder Sword ang pagtanggi at sinabing kung papayag sila, maipapangako niya na kikilos ang lahat ayon sa plano, at magagamit nila ang lahat ng mga resources sa kung paano nila naisin. Sinabi rin niya na susundin ng mga tao ang kanilang utos. Sinabi naman ni Ash na ang mungkahi ni Elder Sword ay may mabuting intensyon, at ang posisyon bilang Vice President ay nangangahulugan na tanging ang presidente ang mas mataas sa kanya. Dahil dito, magiging mas madali ito kaysa magbuo ng sariling guild, kaya nakiusap siya na pag-isipan ang mungkahi. Dahil sa pressure, napilitang magdesisyon si Elder Boss at tinanong si Leping kung ano ang dapat niyang gawin, dahil sa kanyang palagay sa tulong ng Sword Saint Guild ay mas mabilis nilang mapapalawak ang paggamit ng card skills. Nagulat si Leping sa tanong na ito at tinanong pa nga niya si Elder Boss kung talagang hinihingi nito ang kanyang payo. Nang kumpirmahin ito ng Elder, sinabi ni Leping na may kasabihan sa kanilang bayan na mas madali ang maging senior executive ng isang malaking kumpanya kaysa magsimula ng bago. Ngunit ang mga taong may ambisyon ay mas pipiliin na magsimula ng bago. Kaya para sa kanya, nakadepende ito sa personal na kagustuhan ni Elder Boss. Pagkatapos sabihin ito, naisip ni Leping na bilang isang taong walang ambisyon sa buhay, hindi siya dapat nagbibigay ng payo sa iba tungkol sa mga ganitong bagay. Ngunit iba ang pagkakaintindi ni Elder Boss. Para sa kanya, tila sinasabi ni Leping na kung ganoon lamang ang kanyang ambisyon, dahil kinakailangan pa niyang maglingkod sa iba para lamang maabot ang kanyang mga layunin. Kaya, nadismaya si Elder Boss. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring direktang tanggihan si Elder Sword dahil baka ma-offend niya ang buong Sword Saint Guild. Sa pagkakita na hindi pa rin makapagdesisyon si Elder Boss, sinabi ni Elder Sword na kung hindi siya kontento sa kondisyon, maaari siyang magbigay ng sarili niyang mga kondisyon. Bigla namang tumayo si Elder Boss at sinabi na hindi niya kailangan ng kahit ano. Ang tanging dahilan kung bakit niya binuo ang kanyang guild ay dahil gusto lamang niyang ipakalat ang card skills ni Leping, at iyon ang kanyang desisyon.
Tinanong ni Elder Sword kung napag-isipan ba niya ang kanyang desisyon, ngunit iniisip niya na tila ginagamit lamang ni Elder Boss si Leping bilang dahilan upang maitago ang tunay nitong pagkakakilanlan. Si Leping naman ay napangiti na lamang ng pilit, dahil sa unay iniisip niyang magagamit niya ang kanyang koneksyon kay Elder Boss upang matuto ng swordsmanship sa Sword Saint Guild. Ngunit ngayon, naglaho na ang kanyang pagkakataon matapos tanggihan nito ang alok sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!